Doon sa Golden Buddha, totoo yun. Okay? Ngayon, nanakawin na naman nila o ninakaw na nila, mga kababayan, ang national treasures, ang pera ng bayan. Ngayon, aawardan pa ng honorary kawatan degree. Right? Sabi ni Romantic, kung tama si Torre, ang mga adiktos, mga pangit. Simple si Butod. Exactly. So, sabi ni Vega, Madam Arlica, si Tatay Digong sa first 2 days niya as president ay inuutos kaagad na ipagbawal na ang code 1 prioritization privilege for government officials at dapat daw ay economy seats lang. Exactly. Di ba? Si PRRD nag-economy. O, temo si Bagag. Buong eroplano, gastos ng bayan, bit-bit ang mga kasama niya, mga barkada niya, mga adik, mga katulong niya, lahat pera ng bayan. Everyday, itong maririnig nyo sa usapan natin. Walang magbabago kasi everyday, yun naman talaga ang pinag-uusapan sa Pilipinas. It's either Duterte, Duterte, Duterte. Habang lubog kayo sa baha, Duterte pa rin, di ba? Kahapon, nag-react si Inday Sara patungkol dito sa yung ongoing nga na impeachment na pinagkakaabalahan ng bangag na administration na sana, sabi ni Inday Sara, ang mga nagnakaw, ito yung context ng sinabi niya, ang mga nagnakaw ng flood control ay hindi pa rin napapanagot. Di ba? Ngayon, ano ang sabi ni Tara-Tara dyan? Excuse me. Right? Tignan natin kung ano sinabi niya dyan. Okay, here we go. Sabi ni Inday, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot. That was August 26. Sumagot ang Impacta na mukhang nag-a-addict na rin na si Clarissa Tara-Tara Impacta. Sabi niya, so doon po sa lugar doon po sa lubog na ang bansa sa baha. Kaya sinagot niya si Sara. Totoo naman po, kitang-kita po natin ito sa Davao City. Ito mga sagot pang adik. Hindi baha sa Davao City ngayon. Umulan, may mga parts, diba, na taga na binaha. So, ganito sumagot ang mga adik. Ayaw nilang sagutin, hindi na panagot, diba, diversionary. Okay? Ang ginagawa nila, optics. Mga kababayan, optics ang ginagawa ng mga hayop na ito. Walang baha sa Davao noong August 26. Ang kasalukuyang, di ba, puro deflection, diversionary lahat. Dahil sinasabi ni Sara Duterte, panagutin ang mga nagnakaw sa flood control. Nasasabihin niya ng impactang ito, ang baha daw Davao. Wala namang baha sa Davao. Ang baha sa Kalumpit, Bulacan, sa Bataan, parting north. Ganito po kapag mga adik na ang namumuno sa inyo. Pag sinabi mong, oy, yun na nga, may problema dito, may mga magnanakaw, ganyan-ganyan. Dapat, na yan, hulihin na yan, parusahan na yan. Ang sagot ang layo. Ay, hindi kasi may baha dun eh. May baha sa kanila eh. Ayaw niyang sagutin. Wala silang accountability para sagutin, panagutin, o panagutan ang ginagawa nilang pagsipsip sa kaba ng bayan. Again, it's really up to you people, di ba? Sa ginagawa ng bangag, no transparency, no accountability, sa halip honorary degree pa dahil sa pakikipagsabuatan nila sa mga tiwali o dyan sa pamantasan na tinatanong nga natin doon sa nag-award, ilang maleta ba ang kapalit ng honorary degree? Magkano kaya ang ibinayad, isinungalingal sa kanila para, magkaroon ng diversion? Okay? Sold. Sold. Okay, thank you. Sorry. Syempre, multitasking ako, di ba? Check ko lang yung aking mga online activities. Okay, anyway. I've been busy. Etong mga nakaraang buwan, di ba sabi ko sa'yo, nag-declutter ako. Binibenta ko yung mga stuff ko online. Okay? So, really, really good. I'm so happy na yung mga
mga damit ko na ano na unti-unti nang napupunta sa iba. I'm so happy and now we're doing the new thing. Okay? So ngayon, kailangan natin magtrabaho ng patas eh. Okay? Hindi tayo magdanakaw katulad ng mga bangag. Nakapink kahitad. Sabihin nila, no, this is farfall to. Ito palang farfall. Ala, temo, oh. Gulo-gulo pa, oh. Hindi. Nag-vlog, no? Nakaganon. Ganon, di ba kayo? Minsan maalis nga ako, baliktad yung damit, no? Actually, meron tayong eksena ngayon. Hindi, ayan, oh. Oo nga, no? Pwede ko naman pala ayusin yung damit ko. Ano ka ba naman? Ayan. Purple, ito palang kayo dito. Pink, nakita niyo ba yan? Oh, match. Nagmamatch siya. Okay. Anyway. What else? Ito mga balita. Katulad dito, ha? Ngayong balita. Si Robredo, na binigyan ng kalahating bilyon, pinuri pa daw ang Marcos administration. Ganito, kapag nabulag ka ng maleta, nabulag ka ng perang nakaw sa bayan, talagang ang puti gagawin mong pula. Sabihin mo, parang Zoro, di ba? Well, magkalapit. Huwag na itong example na ito. Parang itong puting papel na ito. Sabihin ko sa inyo, alam mo, green to. Sabihin mo, ano ka ba, Marley, bulag ka ba? Puti yan. No, green to. Ganon. Ipipilit mo. Lalo na kung nakakatanggap ka ng pera ng bayan. Sabi ni Robredo, okay, binanggit noong Miyerkules ng Malacanang ang positibong puna daw ni Robredo tungkol sa transparent na pagpapatupad ng mga local government support fund. Sa isang press briefing ni Impacta Castro, alam ba't nangangati? Okay. Ngati yung ilong ko. Kakapera yata ako. Hi, Zoro. How are you? Okay? Dulce and romantic moon. Sa isang press briefing, sinabi ng Impacta na pinakikinggan daw ni Bangag Jr. ang mga opinion ng mga local leader sa pagsusuri kung paano ipapatupad ang sa mga lugar ang tulong mula sa pambansang pamahalaan. Okay, sabi ni Hitad Robredo. Natutuwa siya dahil pinapakinggan daw ni Bangag yung mga hiling o mga hinaing. Ikaw ba naman bigyan ng kalahating bilyon? Right? Ikaw ba naman ang bigyan ng kalahating bilyon? Kaya ang pula, ang green, nagiging pula. Ang puti, nagiging itim. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Puring-puri ni Robredo, si Bangag Jr. ngayon. After all na na-witness ng mga pinklawan, mga pawok, na araw-araw noon. Kaya nga, binolja ko yan si Robredo dahil ipinagtatanggol ko ang bangag. Diba? Dahil akala natin, hindi na sila, isusuli nila yung mga ninakaw nila dahil masaya na sila, pero hindi sila tumigil sa pagnanakaw. And now, the dating kakamping-kakampwet, wala na rin statement about sa pagnanakaw, about sa 203 billion estate tax, about sa mga mga nakumpiska na mga yaman na desisyon na ng korte sa Amerika at sa iba pa, I think was Singapore, di ba? May isa pang kaso na desisyon na para isoli ang mga pera na ninakaw nila. Wala na yung mga pinklawan. Kasi nga, ikaw ba naman bigyan ng kalahating bilyon para sa pangpapagawa daw ng mausoleo o lugar ng napatay niya o pinatay na asawa niya. I don't know. Hindi pa nga nasolve ang problema nun. Ang problema, ang pagkamatay nun eh. Kung sinadyang ginorgur, pinabagsak ang helicopter na sinakyan, right? You know that story, di ba? Di ba? So, yun yung di ba, mga palangga? Nakita mo? Hindi natin alam kung pinabagsak yung eroplano. Sinadya ng panahon ni Jabnoy. Di ba, Bega? Alam mo yon. Mas updated ka sa akin. Wala nang saysay ang mabuhay sa Pilipinas. Kaya kung may chance talaga kayong mag-abroad na kayo, or ang chance nyo, labanan ang mga bangag. Ganun lang naman kasimple. Gusto nyo magkaroon ng bagong Pilipinas? Totoong bagong Pilipinas, labanan nyo yung mga adik. Patalsikin nyo ang mga magnanakaw. Kumusta ang norte? Saan pa lugar ang mga baha? Basta kayo, hindi umupa yung mga baha sa inyo. Di ba, nagbabangka na, may mga swimming pool na kayo. Sabi ko nga, you enjoy it. We have jacuzzi.
Nakasama nyo nagsiswimming, mga basura, ganyan. Right? Oh, sabi ni Emerald, si Lenny binigyan ng kalahating bilyon para gawing unitives, pero ang Davao zero budget dahil mainit sa mata. Ayun na nga. Si PRRD noon. Kahit NPA rebelde, binigyan niya ng chance na magbalik loob sa gobyerno. Di ba lahat? Pero, sa panahon ni Bangag, ang binigyan niya yung mga dati niyang kumukot siya sa kanila, which is totoo naman, ang nagsasabi na magnanakaw sila. Ang mga Aquino, ang mga Dilawan, mga kanser sa lipunan. Ngayon, iisa na ang dugo nila. Dugo sa pagnanakaw. So, kawawang Pilipinas. Habang kayo ay, eto ang mga balita, magnanakaw, grrr, ginorgor ang may-ari ng resort at sekretarya sa Quezon. Ito yung mga everyday natin nababasa, napapanood. From Manila Bulletin, Mauban, Quezon, isang 59 years old na may-ari ng resort at ang kanyang 48 years old na sekretarya ang chuk hanggang sa magurgur dahil sa pagnanakaw. Alright? Wala nang takot ang mga tao dahil nga bangag yung presidente. Sabi dito sa report, kinilala ng pulisya ang mga biktima bilang sina Nelson, may asawa at may-ari ng Ikusan Resort. Ikusan Hotel and Restaurant. See, nagtatrabaho ka, I don't know, anong background ng may-ari, baka nag-OFW, nagsumikap para magkaroon ng maayos na pagkakakitaan. Gugurgurin ka lang dahil walang hustisya sa Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, bend the law lahat, sila ay gugurgurin ka, tatakutin ka pag hindi ka in sa circle nila. Sisarain ang negosyo mo, tatamnan ka ng kaso like Mike Defensor, 'di ba? Dinadawit ang kanyang pamilya sa human trafficking, chuchu na mayroong mga empleyado daw na ni human traffic. Gagawan ka ng kwento. The same with Harry Roque. Na ni isang testigo na nag-human traffic si Harry Roque, wala silang maipresent. Tanim lang talaga. Alam mo, sabi ko nga, kung ako nasa Pilipinas, baka, may tanim na nga akong kaso, baka ginawa na ako ng murder, human trafficking, smuggling, lahat siguro itatanim na sa akin. Kasi nga, yan ang ginagawa nila ngayon. Ang kaya lang nilang gawin sa akin ay ang mga pananakot nila ng tanim kaso, which is ginawa talaga nila, at yung mga inciting to sedition. Dalawa kami ni Harry Roque doon dahil pinakita ko ang pulburon video. Alam nyo ba yon? Nasa dyaryo yan Nasa media yan. Okay, yun ang kayang gawin ng bangag. Pero hindi makapurso-purso yung kaso na yan. Kasi dyan lang yan sa Pilipinas. Hindi nila mapunta dito sa Amerika kasi mananagot sila sa kanilang mga tanim kaso. Wala silang jurisdiction. Pagdating sa panggigipit at yung katulad na ginagawa kay Loren, Leandro, Marcoleta, Defensor, Harry Roque, di ba? Na umaalis sa bayan dahil nga iniiwasan nilang makulong sila sa mga katanim kaso katulad ni Lorraine Badoy na nasa Japan. Lahat na lang. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, katulad ni Jinggoy. Okay? Katulad ni Jinggoy Estrada. Ngayon dahil kanila palangga, dahil nga hindi umano sa kanila, kumampi sa kanila, doon sa majority, during the May 11 yun, di ba? Nagkakagulo sila. Okay? Ito yung gagawin sa inyo. Kaya nga ang ginagawa nila sa akin, nag-hire sila ng mga assassins, ng mga manggugurgur kasi hindi nila kayang tamnan. I mean, when it comes to criminal case, yung ginagawa nila sa mga katulad nila Jinggoy, kila Marcoleta, hindi nila kayang pumasok sa Amerika. Ang kaya lang nila dyan sa Pilipinas at dito yung mga defamation cases nila. Pero hindi nila nagawa yung mga katulad ng ginawa sa mga kakampi natin dyan. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa ating ibang mga kasamahan sa politika, di naman ako politika, yung mga pinagtatanggol natin na ayaw nyo kasing kumilos hanggat hindi kayo yung biktima. It's the same thing with Baha. Ayaw nyong manindigan kasi nung una ako lang, di ba, Bega Warp, alam mo yan. Zorro, AJ, CM, ako lang Ako lang yung tinatarget Ako lang noon ang tinatamnan ng kaso sa pagtulungan ni Taerna.
gumawa ng mga kwento. Ako pa lang kasi ako pa rin nagsasalita eh. Ako yung nag-expose. Dudurugin kayo, ganito, ganyan. You don't care kasi hindi nyo pa naramdaman yung atake sa inyo ng mga bangag. Wala kayong pakialam. Si Marlica, ganito yan, ganyan. Ano nga ba nangyayari kay Marlica? Yung iba na mga kakaalyado natin na gusto pang makakuha ng posisyon kay Bangag nung time na yon. Kasi kilala ko naman sila kung sino yung mga para lang sa... Kilala ko naman kayo eh, yung mga kunyari supporter ni PRRD, except the Alpotsa. Ayaw pa nila manindigan. Okay? Si Marlica lang. Sabi ko nga, may mga mayroon bang nagpaabot ng tulong sa akin nung ako'y kinasuhan na talagang all-out support? Wala. Okay? Nada. Financially, wala. Well, moral support, meron. Pero mas maganda kung may financial kaysa sa moral, di ba? Hindi naman ako nanghingi, do. Ba't kasi kusa yan? Okay? Hindi naman ako nanghingi. Pero, okay, grateful din ako sa mga kaibigan nating lawyers, especially kay Harry Roque, na pag dumating ang panahon na wala na yung mga bangag, pro bono siya, hawakan na yung mga tinanim sa akin kaso. Thank you, Spokes Harry Roque. Okay, ang sabi sa akin ni Spokes, pag wala na yung mga bangag, yung mga tanim kaso mo, aayusin natin. And I appreciate that. Okay? I appreciate that, Spokes Harry Roque. Kaya maraming salamat. Diba? Mga moral support, okay lang din yun. Like kayo, you're there. So, hindi nyo pa kasi naramdaman eh. Yung mga, wala kayong pakialam nun eh. Yung, hindi kayo ha, yung mga ulol lang. Wala kayong pakialam. Si Marlica, laban ng laban. Laban ng laban para sa inyo. Na hindi na inalintana kung papatayin nila or what.